Kasalukuyan naghahanap ng trabaho si Danica nang hindi sinasadyang mapansin niya ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair at tila nahihirapang makahinga. Dali-dali niyang dilutuhan ng matanda at nagsisigaw siya ng tulong. Mabuti na lamang at agad na rumesponde ang mga taong nakakita sa pangyayari. Dumating kaagad ang ambulance. Dahil sa naaawa si Danica sa matanda, mas pinili na lamang niyan samahan ito hanggang makarating ito sa ospital. "Excuse me, miss, kaano-ano niyo po ang pasyente?" Tanong ng nurse sa kanya. "Hindi kami related. Nadaanan ko lang siya sa may daan. Napansin kong tila nahihirapan siyang makahinga. So I decided na itakbo agad siya sa ospital." Sagot niya sa nurse. Tumango lamang ang nurse at saka kinuha nito ang kanyang full name and address. Ibinigay ni Danica ang kanyang buong pangalan, maliban sa address at contact number niya. Hindi na lamang nagreklamo pa ang nurse. "Salamat," ani ng nurse at nakangiti itong umalis na. Sana nga ba siya mag-uumpisa? Oo nga't wala na mga sindikatong humahabol sa kanya. Pero para naman siyang pusang gala na hindi alam kung saan pupunta. Damn it! Wala siya sa tamang huwisyo. Kung sa background check, tala na siya. Wala siyang maibibigay na magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Bagsak ang kanyang balikat na bumalik sa apartment ng kaibigan. Naabutan niya roon sina Lay at Liam na naglalaro sa may living room. How she wished na masabi niya sa anak ang buong katotohanan. Pagdating niya ay humalik ito sa kanyang pisngi, sabay ngiti. Tila nawala ang kanyang pagod. Napaka-sweet naman talaga ng bata. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, sinagot agad niya ang tawag. Hindi niya kilalang nasa kabilang linya, pero importante magkita daw sila nito sa isang Italian restaurant. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Habol ni Lay sa kanya. Napalingon siya sa yaya ni Liam. "Pakisabi kay Lorraine, may katatagpuin lang akong kakilala. Babalik din ako kung sakaling magtanong siya." Saad niya kay Lay. "Sige po, ingat po kayo." Tura nito. Agad na muling pumara ng taxi si Danica. Agad na sinabi niya sa driver ang kanyang destinasyon. Nang makarating sa restaurant, agad siyang pumasok doon. Pinili niya ang pinakasulok na bahagi ng restaurant. Nang tuluyan na siya makaupo ay agad na lumapit sa kanyang waiter. Sumenyo sa dito na mamaya na siya o-order. Tumango lamang ito at saka siya nito tinalikuran. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito at sinabi niya ang pwesto kung nasaan siya naroon. At nagulat siya na makitang isang abogado pala ang kanyang ka-meet up. "What? You must be Miss Montes, right?" Magilo na tanong ng abogado sa kanya. Hindi siya umiti dito, bagkos ay seryoso lamang siya. Puno ng kuryosidad ang kanyang anyo. "How did you know my name, attorney?" "Base sa suot mo, I'm sure na isa kang abogado. Anong atin?" Diretsang tanong niya rito. "I am here to represent these documents for you. Nandito ako dahil sa isang blessing na matatanggap mo, iha. Lucky you. Minsan lamang ito nangyayari sa isang tao. Para kang nanalo nito ng loto. Naalala mo ba ang matandang tinulungan mo kanina lang?" Magilaw pa rin itong saad. "Yes. By the way, dinalaw ka ba siya ng mga kamag-anak niya?" Baka sa boses niya ang labis sa pag-aalala para sa matandang lalaki. "Actually, no. At isa pa, iha, wala na siya mga kamag-anak. His name is Mr. Daniel Smith. Isang matandang may kaya na walang ibang gawin sa buhay kundi ang magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Here, basahin mo yan at saka pirmahan." Inabot ng abogado ang papeles sa kanya at saka ang ballpen. Kurot daw binasa nga ayon ni Danica. Nagulat siya at tila hindi makapaniwala. Sa gulat niya ibinlik niya ito sa nagtatakang abogado. Hindi ko matatanggap yan. Walang kabayaran ang pagtulong sa kapwa. Bukal sa loob ko ang tulungan na sa tingin ko ay dapat kong tulungan. Kahit sinong tao gagawin yun sa kanyang kapwa-tao." Mabilis na saad niya sa abogado. "Pero iha, mawawalan ako ng trabaho kung hindi mo ito tatanggapin. Maaate mo ba iyon? Basahin mo nakasaad sa testamentong iyan." Turo ng abogado sa kanya. Hindi akalain ni Danica na napakatalino ni Damian Smith. Hindi ka talaga makakahindi kahit na ayaw mo itong tanggapin. Nakasaad sa dokumento na mawawalan ng trabaho ang abogadong nasa harapan niya ngayon at patay rin ang isang kumpanya na maraming umaasa sa pamilya. Blessing in disguise. Hindi ba't iba ang paraan ng Diyos? Tinitimbang ni Danica ang lahat. For the sake of her son and daughter, she will grab this opportunity. Bahala na si Batman. Kinuha niya ang ballpen mula sa abogado at pinirmahan iyon. Magagamit niya ito kay Demetrius. Makukuha niya mga anak niya. "Thank you, Miss Montes. Well, hanggang sa muli nating pagkikita."
Tura nito at saka ito umalis na tila may dalang ngiti ng tagumpay. How was it, Attorney Solomon? Tinanggap ba niya at pinirmahan? Nangihina na si Don Smith. Ramdam niyang malapit ng manghina ang kanyang lupang katawan. Nararamdaman na niyang hindi na siya magtatagal. Wala siya magagawa kundi pirmahan ang mga dokumento. Ilang blackmail din po kasi ang ginawa ninyo. Kahit sino hindi makakahindi. Hindi niya yata kayang mawalan ng trabaho ang mga taong umaasa sa kumpanya ninyo, sir. Sagot ng abogado. Napakabusilak ng puso ng batang iyon. Kung hindi dahil sa ginawa niya, malamang hindi ko na napaabot ang tulong ko sa mga batang may cancer. Salamat sa Diyos at tinugtungan pa niya ang buhay ko. Kay buti ng Diyos. Attorney Solomon, kaya bilang ganti, sa kanya ko ipamamana ang lahat ng meron ako. Nakangiti ang mayamang bilyonaryo. Napakaswerte niya, sir. Kailan po kayo makipagkita sa inyong tagapagmana? Masiglang tanong ni Attorney Solomon. Kung kailan siya may bakanting oras, attorney, ibigay mo sa kanya lahat ng gusto niya. Tura niya sa kanyang mapagkakatiwalaang abogado. Masusunod po. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso, Lorraine? Sino ba talaga ang ama ni Liam? At sino ang ina niya? Hindi siya makatingin sa mga mata ni Matias. Natatakot siya. Ako ang ina ni Liam. Sino pa nga ba? Matapang na sagot niya sa binata. Oh really? How can you explain this bullshit? Asik ni Matias at marahas na inilapag sa mesa ang patunay na hindi niya anak si Liam. Could you please lower your voice, Matias? Marinig ka ni Demetrius. Mahina ngunit gigil na saan ni Lorraine kay Matias. Damn it! I don't care kung marinig man niya tayo o hindi. Just tell me the truth. Nagulat si Lorraine nang hawakan ni Matias ng mahigpit ang kanyang magkabilang balikat. Nasasaktan siya. Alright, yes, but please, huwag mo munang sabihin kay Demetrius. This is not the right time. Hayaan muna natin si Danica magsabi sa kanya nito. Pakiusap ni Lorraine sa binata na tila unti-unti nang humuhupa ang galit. What? Did you mean si Danica ang ina ni Liam? Pero paano napunta sa'yo ni si Liam kung siya ang ina ng bata? Naguguluhang tanong ni Matias kay Lorraine. It's a long story, Matias. But please, wag dito. Hindi maganda tuto si Lorraine. Naiinis na siya sa lalaking ito. Sir, nandito na po ang lahat ng mga dokumento. Formal na abot ng isang private investigator kay Demetrius. Kasalukuyang nasa sariling opisina si Demetrius. Kanina pa niya napapansin ang pangungulit ni Matias Lazarte kay Lorraine. Ipinilig na lamang niya ang ulo. Hindi lingid sa kanya na may MU ang dalawa. Binuksan niya ang envelope at binasa ang lahat. Hindi makagalaw si Demetrius sa kinauupo ang swivel chair. Humigpit ang hawak niya sa mga papel. His jaw clenched tightly. What the? All this time, matagal na pala siyang niloloko ni Lorraine. Pinindot niya ang intercom at pinampunta si Lorraine sa kanyang opisina. Kumunot ang noo ni Lorraine. Hindi naman siya pinapatawag ni Demetrius ng ganitong oras. Supposed to be, busy ito sa mga pinipirmahang mga papeles. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob. Biglang bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang aura ni Demetrius, kung galit ito o hindi. Pero hinarap niya pa rin ito. Yes, sir. Ramdam ni Lorraine ang kakaibang pagtrato sa kanya ngayon ng binata. Napansin niya ang isang lalaki na formal na nakaupo sa may couch. Just have a seat. I want you to answer me directly. Please, Lorraine, no more lies. Pakiusap ng binata sa kanya na halatang pinipigilan ng galit. Walang choice si Lorraine kundi sagutin si Demetrius sa mga nais itong malaman. Napayoko si Lorraine. She was looking at her lap while playing her fingers. Kinakabahan siya. Hindi pa man nag-uumpisang magtanong si Demetrius, alam na niya ang nais itong malaman. Kaya inunahan na niya ito. Oo, hindi ko anak si Liam. Anak siya ni Danica, or may I say, anak ninyo siya ni Danica. Siya ang kakambal ni Luna. Hindi niya napigilang mapaluha. Mawawala na sa kanya ng tuluyan si Liam, her baby Liam. Pardon? Anak namin ni Danica si Liam at kakambal siya ni Luna? Are you kidding? Baka sa boss ni Demetrius ang labis sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan ng sasabihin ni Lorraine. What the hell? Pinatawag lang naman niya ito dahil sa kasalanang pagsisinungaling nito. Nakasaad sa dokumento na hindi talaga nito anak ang bata. At bukod doon, may blood type test result na patunay na hindi nga si Lorraine ang ina ni Liam. Nagulat pa nga si Demetrius na makita na magkamatch sila ng blood type ni Liam. Pero hindi niya alam kung ilang porsyento ang magkamatch sila ng bata.
Hindi naman siya nagpakuha ng sample sa kanya. Tanging kay Lorraine lamang at kay Liam. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine. Ang buong akala niya kasi alam na nito. The heck? Ang tanga niya lang. Hindi niya yun pwedeng bawiin. Damn it! Kailangan niyang makontak si Danica. Nagulat si Lorraine nang biglang tumayo si Demetrius at nagmamadali itong lumabas mula sa opisina nito. Mukhang malaking bagyo ang susuungin ng kaibigan niya. Tiyak niyang hahanapin nito si Danica. Nagmamadaling tumayo siya at tinungo ang kanyang sariling na mesa. Mula sa bag, kinuha niya ang kanyang cellphone. Dahil sa pagpapanik at kabang nararamdaman niya, aksidenteng nabitawan pa niya ang kanyang cellphone. Pinulot agad niya iyon at nagdial sa numero ni Danica. Damn! Answer your damn phone, Danica! Bulong niya sa sarili. Nakailang ulit na siya sa pagdadial ni hindi dito sinasagot ang tawag. Nanginginig na siya sa panik at kaba. Baka ano pang gawin ni Demetrius sa kanyang kaibigan. Kilala na niya kung gaano magalit si Demetrius. Dahil sa inis niya, naibato niya ang sariling cellphone at walang sabing umalis siya at nagmamadaling iniwan ang kanyang mesa. Mas importante sa kanya ang kaibigan ngayon. Bahala na si Batman. Kung papaalisin man siya ni Demetrius, wala na siyang pakialam doon. Natatakot siya para kay Liam. Ayaw niyang pati ang bata ay madamay sa away ng mga magulang nito. Ganoon niya kamahal si Liam. Nang makarating siya sa garahe, ay agad na pumasok siya ng sariling kotse. Pinaharurot agad niya iyon ng takbo. Halos palipa rin iyon ni Lorraine. Muntik pa siyang bumangga dahil sa pinag-o-overtake niya. Kailangan niyang balaan si Danica. Pagkarating niya sa kanyang apartment, agad na umibis siya sa kanyang kotse at diretsong pumasok sa loob at isinisigaw ang pangalan ni Danica. Nang marinig ni Liam ang kanyang tinig, agad itong nagmamadaling bumaba mula sa hagdanan. Watch out, baby! Be careful, please! Pakiusap niya sa bata. Tita Danica is not here, Mom. She said aalis lang daw siya sandali. Saad ni Liam. Niyakap siya nito at pinaliguan siya ng halik sa mukha. Nawala ang kaninang panik at kaba nang maramdaman ang mga halik na iyon ni Liam. We need to get out of here. I mean, kailangan natin magbakasyon, Lay. Ihanda mo mga gamit namin ni Liam. Please, pakibilisan lang. Utos niya sa kanyang kaisa-isang kawaksi. Bigla namang binundol ng kaba si Lorraine na makarinig ng ugong ng sasakyan. Wag naman sanang si Demetrius iyon. Hindi niya pa napipigilan na mapayakap ang anak. Mom, is there something wrong? You look not okay. Is there something bothering you? Sunod-sunod na tanong na matalino na yung anak. Napangiti siya dito. No, baby. I am just worried about your tita Danica. I need to talk to her. I need to discuss some important matters with her. Pero hindi ka dapat kasali doon. Like what I said, hindi maganda ang isang bata na makinig sa usapan na matatanda. Did you get it? Tura niya at muling niyakap si Liam at pinupog ito ng halik sa mukha. Tawa na naman ng tawa si Liam. Tumayo si Lorraine at sumilip sa may bintana. Nagtataka siya. May mga hindi kilalang taong huminto sa tapat ng kanyang apartment. Hindi naman mukhang goons ang mga ito. Pero in fairness, nakasakay ang mga ito sa isang limo. Sino kaya ang mga ito? Ang huling lumabas mula sa limo ay ang tila isang abogado. Inayos si Lorraine ang sarili bago pinakihirapan ng mga bisita. Narinig niya agad ang pagtunog ng doorbell. Kinausap niya muna si Liam bago hinarap ang mga panauhin. Baby, I want you to stay in your room with Lay, okay? Huwag kayong lalabas doon hanggat di ko sinasabing pwede na kayong lumabas. Is that clear? Nakangiting saad niya sa anak. Noted, Mom. Sagot nito. Niyakap pa siya ni Liam bago ito tuluyang lumapit kay Lay. Since narinig naman ni Lay ang kanilang pinag-usapan, tumango lamang ito sa kanya bilang pagtugon. Nagpakawala muna nang malalim na buntong hininga si Lorraine bago lumabas at tinungo ang gate. She makes sure na presentable siya sa harapan ng mga ito. Taas noon niyang hinarap ang mga bisita at pinukol ng isang matarik na aura. Hindi niya kilala ang mga to, kaya she needs to change her posture. Yes, how may I help you, sir? Formal na tanong niya sa isang kagalang-galang na abogado. We are looking for Miss Danica Montes. Ayon sa source namin, dito daw siya pansamantalang tumira. You must be her friend. Tansya ni Lorraine, mukhang mapagkakatiwalaan naman ng mga taong kausap niya. Pero nagdadalawang isip pa rin siya kung papapasukin niya ba ang mga ito o hindi. Ngunit sa huli, mas pinili niyang tanggapin ang mga ito sa loob ng kanyang apartment. It must be unprofessional kung hindi niya gagawin iyon. Pero kabado din siya at baka maabutan sila doon ni Demetrius.
Paano na lamang kung maisip ito? Napuntahan dito si Danica? Malaking problema kung dito pa magkakagulo ang dalawa. Tila nabunutan ng tinik si Lorraine na makita niya si Danica sa may gate ng kanyang apartment. Tinawag niya agad si Leigh at Liam para bumaba. Agad namang tumalima ang dalawa. Dala ang dalawang bagahe na si Leigh mismo ang naghanda. Nandito na pala siya. Pwede ko kayong dalhin sa mansyon ni Don Smith. Yun ay kung okay lamang sa inyo. Suhestyon ni Attorney Solomon. Hindi po ako makakapagdesisyon yan. Hayaan natin ang kaibigan ko ang siyang magdesisyon. Sagot ni Lorraine saka tinawag si Leigh at Liam. Bumaba si Liam at lumapit sa kanya. Who are they, Mom? Curious na tanong ng bata, sabay yakap kay Lorraine. Our visitors, baby. Sagot ni Lorraine sa anak. Napalingon siya nang marinig ang mga yabag ni Danica. Attorney, paano niya nalaman ang lugar na to? Bungad ka agad ni Danica sa abogado. Baka sa kanya mukha ang labis sa pagtataka. Danica, maagap na tawag ni Lorraine sa kanya. Pero bago pa nito sinabi ang pakay, ay sumenyas ito kay Leigh na dalhin si Liam sa kotse. Tumalima naman si Leigh kaagad at tinala si Liam sa kotse. Tuluyang pumasok si Danica sa loob ng apartment at saka naupo sa couch katapat ng kay Attorney Solomon. Naghihintay siya sa sasabihin ni Lorraine. Pansin niyang tila balisa ang anyo nito at parang hindi mapakali. Nang tuluyan na makalabas si Liam at Leigh, binalingan siya ng kaibigan. Kailangan mo magtago muna kay Demetrius. Aksidente ko kasing nasabi sa kanya na anak ninyo si Liam. Please, kailangan na nating umalis dito dahil tiyak kong sa apartment ko ang haling pupuntahan ni Demetrius since may duda na siya. Palatak ni Lorraine. Hindi niya napansin na napadain na pala ang hawak niya sa braso ng kaibigan. Gulat na gulat si Danica. Natulos siya mula sa kinauupuan. Oh my God, malaking gulo ito. Sumulyap siya kay Attorney Solomon. We need your help. Dalhin mo kami sa mas ligtas na lugar. Please, Attorney. Kinakabahang tugon ni Danica sa matandang abogado. No problem. Let's go. May alam akong lugar na mas ligtas. Sagot ni Attorney Solomon at agad tumayo para tunguhin ang sasakyan. Sumunod lamang dito ang 5 bodyguards. Samantalang sina Leigh, Liam at Danica nasakay sa kotse ni Lorraine. Medyo mahaba-haba din ang kanilang biyahe. Biglang tumunog ang cellphone ni Lorraine. Pero bago niya pa makuha iyon, naunahan na siya ni Danica. Mabilis ang kilos na binuksan nito ang bintana ng kotse ni Lorraine. Bago nito tuloy ang itinapon ng cellphone ng kaibigan. Pinakita niya rin dito ang kanyang cellphone at sabay na inihagis iyon sa malayo. Gulat na gulat si Lorraine. Akmang magsasalita pa sana si Lorraine nang maunahan siya ni Danica. Kailangan natin gawin yun para hindi tayo matrack ni Demetrius. Mahirap na, saad niya sa kaibigan. Sana nga, pero kilala ko si Demetrius. Hindi yun titigil hanggat di ka na natutuntun, lalo na't alam niyang may isa pa kayong anak. Tugon ni Lorraine sa kaibigan. Ngunit mahina lamang ang pagkakasabi niya sa huling salita at saka sumulyap sa rearview mirror. Napansin niyang nakatulog na ang kanyang baby Liam. Delfaro, what brought you? Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Hendrix nang undayan siya ng suntok ni Demetrius sa isang pangadahilan para mawalan siya ng balanse. What the hell, man? Gago ka! What's your problem, idiot? Malutong na mura ni Hendrix Tan. He was the CEO of Spark Airways International Airlines Incorporated. Siya ang masugid na manliligaw ni Danica na laging bigo. You are the problem. Stop calling my fiancé, asshole! Asik ni Demetrius. Napangisi si Hendrix at saka marahas na tumayo mula sa pagkakalugmok sa sementong sahig. Inayos ito ang necktie at ang medyo nagusot na polo shirt. Naiiling na tiningnan lang niya ang galit na galit at si Demetrius. Damn you, Delfaro! Hindi ko akalaing seloso ka pala. Well, hindi kita masisisi. Danica is a seductress, gorgeous goddess. Inis na sabi ni Hendrix, sabay pahid ng munting dugo sa gilid ng kabilang labi. Back off, Tan! May pagbabantang tura ni Demetrius. Pinukol niya ng nakamamatay na tingin ng binata. To tell you frankly, we are just friends. Tinapat na niya ako, so you don't have to worry. Ayoko rin na maapektuhan ang negosyo ko. Lalo na't magkasosyo pa tayo. You can ask her. Ani Hendrix at saka tinalikuran, ang galit pa rin si Demetrius. Ngunit ang totoo, nagsinungaling lamang si Hendrix. Until now, baliw pa rin siya kay Danica. Sumulyap si Demetrius sa isa niyang tauhan at agad itong lumapit sa kanya. Sir, ayon sa executive assistant niyo, wala daw si Lorraine sa table niya. Tugon nito.
Lihim na umigting ang panga ni Demetrius. Malamang tinulungan nito makatakas si Danica mula sa kanya. Agad na kinuha ni Demetrius at tinawagan lahat ng kanyang source. Lagot sa kanya si Danica. Paniguradong ilalayo nito si Liam sa kanya. Alam niyang hindi pa nakakalayo ang mga yon. Nanggigigil sa inis at galit si Demetrius. Hanggang ngayon hindi niya akalaing kambal pala ang anak nila ng bruhang babaeng yun. Wow! Mom! Look! Bulala si Liam na makitang maraming mga hayop. Nasa isang malaking farm sila na pagmamayari ni Damian Smith. Sumunod lamang sila sa abogado at nang makarating sila sa malaki at napakalawak na mansyon, namangha sila sa mga antiques na nakadisplay para silang nasa sinaunang panahon. Masasabi ni Danica na halatang panahon pa ng Kastila ang bahay na ito at halatang kaka-renovate lamang. This place is amazing. Tila parang kay sarap ditong manirahan dahil sariwa pa ang hangin, tahimik pa ang lugar at sobrang relaxing. May napansin na rancho sa unahan si Danica. Ang lawak ng lupain. Napangiti siya. Nagulat siya nang hilahin ni Liam si Lorraine para puntahan ang mga maliliit na donkey sa unahan. Careful, Liam. Later, baby. Remember, we're just visitors here. Please, Liam. Mommy was so tired. We need a little rest, sweetie. Ngumiti lamang si Liam at yumakap sa kanya. Sinalubong agad sila ng tongkawaksi ng mansyon. Maligayang pagdating po, Senyorita Danica. Halos magkapanabay na bati ng tatlong katulong. Kapwa ng laki ang mga mata ni Lorraine at Danica. Masanay ka na, iha. Lahat ng nakasaad sa dokumento ay iyo. Pwede mo akong tawagan kung sakaling magkaproblema ka. Here is my calling card. I have to go. Marami pa ako importanteng lalakarin para maging ganap ka ng tagapagmana ng Mr. Smith. Lorraine, sige na. Magpahinga na kayo ni Liam at Leigh. Please, ihatid niyo sila sa kwartong uukupahin nila. Pakiusap niya sa mga kawaksi at saka binalingan ng mabait na abogado. Pansin niyang maitatanong pa sana si Lorraine sa kanya, pero tila pagod na ito at sumayon sa kanyang mauuna na ito kasama si Liam at Leigh. Sige po, Mr. Solomon, mag-iingat po kayo. Tugon na lamang niya sa abogado. Hinatid niya ito ng tingin hanggang sa makalabas na ito sa pintuan ng malawak na mansyon. Parang isang panaginip ang nangyari sa buhay ni Danica. Dati, namroblema siya sa utang ng kanyang mga magulang, but now, she couldn't believe it. I'm sorry, Mr. Del Faro. Hindi ko mabibenta ang farm, lalo na't ang asawa ko ang siya nagmamay-aring niyon. Ani Don Smith, sa binata. Gulat na napatitig si Demetrius sa naturang matanda. But you accepted our deal, Mr. Smith. A deal is a deal. I may be able to take a legal action against you to enforce my rights. You already signed our terms and agreement. Pilit na pinakalma ni Demetrius ang sarili sa harapan ng matanda. Damn it! At kailan pa nagkaasawang muli lintik na inchik na to? Sa bagay, pera lang ang habol ng babae dito. Alright, I'll contact you kung anong pinal kong desisyon. But for now, I need to consult my lawyer regarding this matter. I really apologize, Mr. Del Faro. Tila nahihirapan na saad ni Mr. Smith. I would expect that, Mr. Smith. Maagap na sagot ni Demetrius. Nakipag-handshake muna si Demetrius sa naturang matanda at saka siya umalis. Ipaliwanag mo sa akin kung paano naging iyo to, Danica. Hindi basta-basta magkaroon ka ng ganito sa isang kisapata. Tapatin mo nga ako. Binenta mo ba ang sarili mo sa isang dom? Seryoso ang anyo ni Lorraine. Nagpakawala ng malakas sa tawa si Danica sa narinig mula sa kaibigan. Kumunot lamang ang noon ni Lorraine. Minamasdan lamang niya ang bawat kilos ng kaibigan. Bakit ko naman gagawin yun? Ganun na ba ako kababang babae sa iyo, Lorraine? Umupo si Danica sa couch habang nilalaro-laro ang kupitang may alak, saka ito simsim ulit doon. Dahil yun lang ang naisip ko. Mansyon, malaking farm, at ngayon buhay rin na ka sa sitwasyong to. At ano sa tingin mo ang iisipin ko? Konti na lang malapit nang mainis si Danica sa mga ibinabatong salita ni Lorraine sa kanya. Pwede ba, Lorraine? Mag-enjoy lang muna tayo. Kahit man lamang ngayon, gusto kong makalimutan ng mga problema ko. Nag-iisip pa ako kung paano ko makukuha si Luna kay Demetrius. Lalabanan ko siya hanggang patayan pa. Napansin ni Lorraine ang puot sa mga mata ng kaibigan. Ikaw naman kasi ang problema. Hindi ba't inlo ka nga ng kasalong tao? Anong ginawa mo? Hindi napigilan ni Lorraine ang pagtaasan ng boses si Danica. So, ako pa ngayon ang mali. Pakakasal ako sa taong hindi ko gusto? Sige nga, kung ikaw na sa katayuan ko, maaati mo bang magpakasal sa isang taong hindi mo maintindihan o gali?
For Pete's sake, I don't even love that guy. Siya nga ang ama ng mga anak ko pero aksidente lang nangyari sa amin. Sa inis niya, ibinato niya sa sahig ang kopitang may lamang alak at naglikha iyon ng ingay sa living room ng mansyon. Hindi nakasagot si Lorraine. Tumalikod siya sa kaibigan. Narilito siya sa ugali ni Danica. Bigla ito nagbago. Almost 2 weeks pa lamang sila sa mansyon na iyon pero halatang bigla itong nagbago. Gagawa siya ng paraan para makaalis sila ni Liam doon. Hindi pwedeng ganito. Bahala na kung saan sila pupunta ng anak. Mara, clean this mess! Sigaw ni Danica sa isang kawaksi na tila takot sa itsura ng bagong amo. Look at you! You've changed a lot. 2 weeks pa lang tayo dito, ganyan malang tratuhin ng mga katulong mo. Sa tingin mo ba, Danica? Tama yung mga kinikilos mo? I don't even know you anymore. Hinarap niyang muli ang kaibigan at tumawa lamang ito ng pagak. Hindi ba't sa'yo mismo nanggaling ang salitang people change? Well, like what you've said, people change. Sarcastic mo sagot ni Danica kay Lorraine. Oh well, din mag-isa kang mamuhay sa mansyon mong to. Bukas na bukas, aalis kami ng anak ko. At wag na wag mo akong pipigilan, Danica. Saad ni Lorraine sa kaibigan at saka ito tinalikuran. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis, maagap na nahila siya ni Danica sa kanyang isang braso. Dahilan para mapaharap siya dito. Akmang sasampalin siya nito nang biglang tumaas ang kanyang boses. Don't you dare slap me, Danica, kung ayaw mong kamuhian ka ng anak mo. Galit na saad ni Lorraine sa kaibigan. But deep inside her, nasasaktan siya. Damn it! Marahas na pamiksi siya mula sa pagkakahawak ni Danica sa kanyang isang braso. Naiwan namang tigalgal si Danica. Ano na nga ba nangyayari sa kanya? Talaga bang iiwan siya nila Lorraine at Liam? No! Hindi siya papayag na pati si Liam ay ilayo sa kanya. Ang tanong, may nagawa ba siya para mapalapit sa kanyang anak? Hindi ba't paglalasing? Utos dito, utos doon. Bulyaw dito, bulyaw doon. Ang ginagawa niya sa kanyang mga katulong? Napasa po siya sa sariling ulo. Damn it! She was so frustrated. Ang pagkakamali pa niya ipinakita niya kay Liam, ang paglalasing niya at ang maling pagtrato niya sa mga katulong. Pumasok si Lorraine sa kwarto ni Liam. Hindi niya napigilang mapaluha para sa anak. Kung pwede lang sanang angkinin niya ito bilang totoong anak. Tinabihan niya ito at saka hinaplos ang buhok nito. Manang-mana talaga ito kay Demetrius. Saan nga ba siya hihingi ng tulong para makaalis sila ni Liam sa mansyon na ito? Hindi magandang impluwensya ang pinapakita ni Danica sa sarili nitong anak. Nagbago ang mahal niyang kaibigan. Naisip niya si Matias. Pero paano? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lorraine. Buo ng pasya niya. Tataka sila dito at ibabalik niya kay Demetrius si Liam. Maagang nagising si Lorraine. Wala siyang choice kundi ang ituloy ang binabalak na itakas si Liam. Kailangan makaisip agad siya ng paraan kung paano ang gagawing pagtakas. Kasalukuyan siyang nasa veranda ng malaking mansyon. Napansin niya isang kabaksi na mukhang papaalis. Naisipan niyang tawagin ito sandali at bumalik naman ito sa loob. Dali-dali niya itong sinalubong. Saan po ang punta ninyo, Manang? Tanong ni Lorraine sa kawaksi. Papunta po ako ng palengke, ma'am. Paubos na rin po kasi ang stock natin pagkain kaya kailangan ko ng mamalengke. Baka kasi pagalitan na naman kami ni Senyorita Danica. Napayo ko ang naturang kawaksi. Biglang nagliwanag ang kaisipan ni Lorraine. Pwede po ba kaming sumama sa inyo ni Liam? Nababagot na rin kasi kami sa loob. Maagap na saan niya sa matandang kawaksi. Abat, oo po naman, ma'am. Nakangiting sagot naman ng matanda. Ang hindi alam ni Lorraine, lihim na pinag-aaralan ni Danica ang kanyang mga kilos. Kanina pang napapansin ni Danica ang kakaibang kilos ng kaibigan magmula na nagkasagutan sila kagabi. Matagal na niyang kilala si Lorraine, kaya hindi siya nito mabibilog. Tinawag niya ang kanyang isang tauhan. Gusto kong sundan mo silang palihim. Wag na wag kang magpapahalata. Utos niya sa naturang lalaki. Yes, ma'am. Sagot nito at saka pasimpleng bumaba. Maya-may narinig niya ang pagtawag ni Lorraine kay Liam. Nilagpasan lang siya ni Lorraine ni hindi man lamang siya nito tinapon ng tingin. Taas na siyang nakamasid lamang sa kaibigan. Pero agad ding nawala ang puot sa kanyang puso nang masilayan niyang matamis ng ngiti ni Liam. Say bye to Tita Danica. Nakangiting saad ni Lorraine sa bata. Nang mapadako ang tingin ni Lorraine sa kanya, agad na napalis ang ngiti nito at napalitan ng seryosong aura. Pinilit niyang lagyan ng buhay ang kanyang ngiti nang lumapit sa kanya ang bata. Tita Danica, I'm so excited. Don't you want to come with us?
Magiliw na paanyaya ng kanyang anak. Ramdam ni Danica ang munting kirot sa kanyang puso. No thanks, Liam. Just take your time and enjoy. Ginulo niya ang buhok ng bata. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Lorraine ang pagpiyok ng kanyang boses. Nasundan na lamang ng tingin ni Danica ang papalayong sina Liam at Lorraine. Wag lang sanang malaman niya na itatakas ng kaibigan ng kanyang anak. Hindi siya magdadalawang isip na kunin si Liam mula dito mismo. Excuse me, ma'am, may bisita po kayo. Pukaw sa kanya na isang kawaksi. Kumunot ang kanyang noo. Bisita? Wala naman siyang inaasahang bisita. Bumaba siya at tinungo ang living room. Pero bago siya tuluyang bumaba, inayos niya muna ang sarili. Nang makababa na siya, napansin niya si Attorney Solomon. Attorney, bakit ka nga pala naparito? Takang tanong niya sa abogado. Ngunit mas nagtaka siya sa kasama nitong matanda. Ang matandang tinulungan niya. Ngumiti ito sa kanya. Nagbigay galang siya sa naturang may edad na si Mr. Smith. We are here to make clear things up, iha. I know na magugulat ka and the worst, magagalit ka sa akin. Si Mr. Smith na ang sumagot sa tanong niyang iyon. Sumulyap siya sa matanda na tila naguguluhan. What do you mean, Mr. Smith? May hindi ba ako alam? Nakatitig lang si Danica sa matanda na tila ba nagdadalawang isip kung sasabihin ba nito sa kanya o hindi. Nagpakawala muna nang marahas na hininga ang naturang Ginoo at saka ito muling nagsalita. Here, read the documents again. I hope that you would not get mad about me, iha. Yan lang ang tanging paraan ko para ganap mong makuha ang lahat ng akin. Saad ng Ginoo sa kunot noong si Danica. Kinuha yun ni Danica at binasa na maigi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Ibinaling niya ang tingin kay attorney na ngayon hindi makatingin sa kanyang diretsyo. Attorney Solomon, ngayon ko lang napansin to. Any explanation regarding this one? Well, wala na ako magagawa pa dito. Hindi ko rin maatim na tanggahin ang grasya na tanggap ko. Lalo na't magagamit ko ito sa taong kamukha sa anak ko. Tila naman nakahinga ang dalawang lalaki na nasa harapan niya ngayon. I apologize, Miss Montes. Tanging nasabi ni Attorney Solomon. Hindi ko alam na may anak ka pala, iha. Pero sino ba ang ama ng anak mo? At nasaan siya kung iyong mamarapatin ang tanong ko? Baka sa anyo ni Mr. Smith ang labis na kuryosidad. Ayoko po siyang pag-usapan, sir. I apologize. Huwag kayong mag-alala, hindi ho ako galit. Nagulat lang ako dahil pwede palang mangyari ang kanyang sitwasyon na pwedeng makasal sa pamamagitan lamang ng pirma. Pirma ko at pirma nyo. Okupado ang utak ko sa ibang bagay, kaya wala na akong panahon pa para ungkatin pa mga yan. Ani niya sa tila nabunutan ng tinik na si Mr. Smith. It was called self-solemnization, iha, and it was also known as self-uniting marriage, which will be recognized as a legal marriage. Ani Attorney Solomon. Don't worry, iha. Anak ang turing ko sa iyo, at wala kang alalahanin pa sa akin. Bukal sa loob ko ang lahat ng bigay ko sa iyo, at ang mga pagmamayari ko. Ang hiling ko lamang sana ay huwag kang magpakabulag sa yaman ng mundong ito. Ang lahat ay lilipas, iha. Ang kayamanan sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang ginto't pilak nasisira ng mga kalawang, ngunit ang mabutong puso, manatiling dalisay sa harapan ng may kapal. Madamdaming saad ni Mr. Smith sa kanya. Tila hinaplos ang puso ni Danica ng mga katagang iyon. Nabulag ba siya ng yaman? Pinapakiramdaman niya ang sarili. Hindi ba't oo? Dahil magmula na napunta sila dito, ramdam niya ang kaibang nangyari sa kanya, na pati mismo si Lorraine, na kaibigan niya ay napapansin iyon. Salamat po, Mr. Smith. Palagi ko po yan tatandaan at iingatan sa aking puso. Sagot niya sa nakangiting Ginoo. Salamat, iha. Gamitin mo sana sa tamang paraan ang mga yaman na yan. Hindi na kami magtatagal at kami aalis na ni attorney, magpahinga na rin kayo. Ngumiti lamang si Danica at tumango bilang pagtugon sa Ginoo. Pansin niya na marami pala itong kasamang bodyguards. Hinatid na lamang niya ng tingin ang papalayong bulto ni na Mr. Smith at Attorney Solomon. Tinungo niya ang pulat na isipan niyang maligo. Mabuti na lamang at may suot siyang multi-string two-piece bikini. Nag-dive kaagad siya sa malamig na pool. Tila na-relax ito, ang kanyang bagbag na diwa. Naalala niyang freestyle, breaststroke, butterfly, side stroke, and backstroke. These are all the major swimming strokes. Dati siyang athlete noon, a swimmer to be exact, noong high school. Pero hindi na niya yun ay pagpatuloy pa dahil pinatigan siya ng kanyang kinikilalang ama na si Mr. Montes. Maapektuhan daw nito ang kanyang pag-aaral. Napansin niya ang isang kawaksi at nakangiting sumenyas dito. Labis namang natuwa ang naturang katulong
na sa wakas ay good mood ang mataray nilang bagong amo. Po, ano pong ipag-uutos ninyo, senyorita? Magalang na tanong nito kay Danica. Pakidalhan po ako ng lemonade at fresh fruits, salamat po. Sagot ni Danica sa naturang kawaksi. Muli siyang lumangoy pabalik sa kabilang dulo ng malawak na pool. At nasa ganoon siyang tagpo nang abutan ni Demetrius sa tila kung titingnan mo mukha nito ay puno ng puot at galit sa nalamang katotohanan na pumatol si Danica sa isang matandang mayaman na malapit ng mamatay. Hindi napansin ni Danica si Demetrius dahil ang buong atensyon ng dalaga ay nasa kanyang paglalangoy. Nang muli siya makarating sa kabilang dulo, napahilamos siya sa kanyang mukha, ngunit nagulat siya nang mapansin ang mamahaling sapatos sa panlalaki. Nang iangat niya ang tingin sa may-ari niyon, halos mapasigaw siya nang makita ang galit na anyo ni Demetrius. What the hell? Paano nito nalaman ang kinaroroonan niya? Pero agad ding binabawi ni Danica ang buong tapang at hinarap ang binata. Napansin niya kung paano umigting ang mga panga nito. Mula sa pool ay umahon siya. Nakita niya kung paano pinasadahan ng tingin ni Demetrius ang kanyang kabuuan. Pinilit ni Danica na maging formal sa pakikipagharap dito. Hindi nakaligtas sa kanya ang panunuya na may halong panginsulto sa mukha ng binata. Ramdam ni Danica ang labis na pagkailang at ang tila panginginig ng kanyang tuhod. Ma'am, narito na po ang lemonade at fresh fruits ninyo. Magalang na saad ng kawaksi. Tumango lamang si Danica. Nakalimutan niyang utusan ng kawaksi na dalahan siya ng roba at talagang haharap siya kay Demetrius na nakatupis. So damn gorgeous. Sarcastic ang tura ni Demetrius sa kanya. Hindi pinansin ni Danica ang sinabi ng binata dahil alam niyang pinagtatawanan siya nito ngayon. Imposibleng hindi alam nito kung paano siya nandito sa mansyon na ito. Lahat kayang alamin ng isang Delfaro. Isa lamang siyang hamak na langgam na kaya nitong tirisin. Pero hindi siya tanga para magpaalipin sa taong tulad nito. Hindi na ako magtataka kung paano mo ako natuntun. Wala akong laban sa tulad mong may pagkatuso. Inis na saad ni Danica. Nilagpasan niya ang binata at saka siya naupo sa lounge chair. Kinuha niya ang kanyang lemonade at sumimsim doon. Sa wakas, naupo na rin siya. Kung hindi ay baka natumba na siya dahil sa pangangatog ng kanyang tuhod. Where is Liam and Lorraine? Ramdam ni Danica ang tila pinipigilan nitong ines sa kanya. Saka lamang niya naalala na kaya pala ito galit dahil alam na nga nito na anak nila si Liam. Napalunok siya. Nang hindi pa rin siya sumasagot, marahas na hinila siya ni Demetrius. Patayo dahilan para mapasigaw siya sa sakit dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Nasa pamamahi kita at pwede kitang kasuhan ng harassment sa ginagawa mo yan, Demetrius. Pagbabanta niya sa binata. Then do it! I don't really care. You whore? Pwede kong baliktarin ang batas sa isang pitik lang, Danica. Kaya't sabihin mo na sa akin kung nasaan ang anak ko. Mahina pero nakakatakot itong tanong sa kanya. Tiyak na magkakaroon siya ng pasabukas dahil sa mahigpit itong pagkakahawak sa kanyang braso. Bitawan mo ko. Guards! Guards! Sigaw niya sa mga guards. Ngunit ni isa ay walang tumulong sa kanya. Shit! Nasaan na ba mga guardia at bodyguards niya? Ngumisi lamang na nakakaloko si Demetrius. Hinapit siya nito sa bewang dahilan para mapalapit siya sa malalapad na dibdib ng binata. Biglang nakaramdam ng kakaibang init si Danica pero binaliwala lamang niya iyon. Sinong anak? Hindi ba't nasa iyo na si Luna? Medyo nauutal niyang saad sa binata. The other one. Huwag mo akong gawing tanga at gago dahil matagal mo nang ginawa sa akin yun. Bilib rin ako sa iyo eh. Talagang napaniwala mo ko. Napasigaw si Danica nang humigpit muli ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Madiin na tila nang gigigil. Bitawan mo ko. Kung hindi mapipilitan akong labanan ka, Demetrius. Halos isigaw niya iyon sa mukha ng binata. Well, I like that. Try me, Miss Montes. At sa inis si Danica, nagpupumigla siya sa binata pero babae lang siya at alam niyang mas malakas pa sa kanya si Demetrius. Nagulat na lamang siya nang kapwa sila mahulog sa pool. Pero laking gulat niya nang sakupin nito ang kanyang mga labi. Pinipilit niyang labanan ng binata sa ilalim ng pool pero sadyang wala siyang laban. Nang maubusan na siya ng hininga, nagpupumigla siya at lumangoy para pataas para lumanghap ng hangin. Shit! Pero hinila agad siya ni Demetrius pa ilalim. Damn it! May plano ba itong lulurin siya? Nang hindi sinasadyang makaramdam siya ng cramps sa kabilang binti niya.
Hindi niya ito maigalaw at aksidenteng nakainom siya ng tubig sa pool at saka siya napaubo at nilamon na nga siya ng kadiliman. Saan mo siya dadalhin? Tanong ni Lorraine kay Demetrius. Nakatingin siya sa tulog pa rin kaibigan. Kung saan bibigyan ko siya ng leksyon. Ikaw na munang bahala sa mga bata, Lorraine. I need to teach this woman a lesson. Damn this woman for giving me such a headache. Halata sa boses ni Demetrius ang inis. Mahal mo ba siya? Hindi inaasahan ni Demetrius ang tanong na iyon ni Lorraine. I don't love her. Kailangan ko siya dahil siya ang ina ng mga anak ko. Umigting ang panga ni Demetrius. Sige, pupuntahan ko lang ang kambal. Sana makumbinsi mo siya. By the way, Bella is here. Hinahanap ka ng bruha mong ex. Umirap si Lorraine nang sabihin ng pangalan ng ex niyang si Bella. Just don't mind her. Tinapat ko na siya sa kung anumang meron kami noon. Mas lalong napahilot sa sentido si Demetrius nang marinig ang pangalan ni Bella. Alright, pero hindi ko maipapangako sa'yo na huwag siyang papatulan. Alam mo naman siguro kung hanggang saan lang pasensya ko. Diretsahang saad ni Lorraine kay Demetrius. Napangisi si Demetrius. Kung hindi dahil kay Lorraine, hindi niya malalaman kung nasaan sila ni Liam. And he was so happy na ang batang kinahumalingan niya noon ay anak niya pala. Sumulyap siya sa natutulog na si Danica. She was like a goddess. Hindi niya malilimutan ang alindog nito na palaging nakatatak na sa kanyang isipan. Danica makes the system going crazy. Damn it! Pero pagbabayaran pa rin nito ang lahat-lahat ng mga kasinungalingang ginawa nito. Bibigyan niya ng hustisya ang kanyang mga anak. Mawawala na rin naman ang matandang pinakasalan niya at kailangan maikasal sila ni Danica sa ayaw nito at sa hindi. Siya ang masusunod. Kahit gaano pa katigas ang ulo ng babaeng to, gagawin niyang lahat para sa kapakanan ng mga anak. Ano ang gagawin ni Demetrius para makuha si Danica? Magkaroon pa kaya ng puwang sa puso ni Danica ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.